새해 복 많이 받으세요. 네. 복 is pagpapala, blessing. 복 많이 받으세요. 축복 is blessing from the Lord. So, 축복 많이 받으세요. Ah, Happy New Year po sa ating lahat. Ah, Happy New Year. Eh, um, Simula na po ng ating panibagong taon ngayong 2025. Ako po ay sobrang nagpapasalamat. Marami pong mga pasasalamat pero ngayong araw po ay sobra po ako nagpapasalamat. Dahil pagka meron po tayo mga prayers tapos nasagot ng ating Panginoon, masaya po ba kayo? Yes. Ako rin po, sobrang masaya eh. Kasi nung isang araw, ako rin po ay pinapanalangin ko sa Panginoon. Ngayon pong 2025, sana makasama ko po siya. Ito pong brother, ito pong sister. Tapos ngayon, araw ay nakasama po natin sila. Ako po ay sobra pong nagpapasalamat sa ating Panginoon. Hindi ko po alam kung paano ko po i-express yung aking puso. Siguro wala pong salita na pwede pong ipaliwanag yung ganitong puso. Kaya kape po tayo mamaya. Kape. Anyways, marami pong salamat. And looking back to 2024, marami pong naging kilos ng Diyos. Marami pong mga naging trabaho, mga gawain. Pero alam po ninyo, lahat po ng yan ay sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Kaya ngayon pong 2025, naway ito pong taon ay mangyari po ayon sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Bago po ako magsimula at mag-share po ng ating testimony, mag-share po ng message, gusto ko rin po magbahagi po ng kaunting puso ko po sa inyo. Itong pinaka-recent, siguro po nakita niyo po meron po tayong winter camp, tama po ba? Para po mas maintindihan po natin kaunti, ipaliwanag ko po yung konting background. May event po na we require to pay the entrance fee. But there are some event that we don't require. Hindi naman po we don't require. We receive sponsor. Meron pong 100%, mga 70%, iba-iba mga. Pero this time, we receive sponsor. So, walang bayad. Siguro po, kung na-try nyo na pong mag-arkila po or mag-rent po ng mga pension, mga house, mahal po eh. Lalo na pagka overnight, tapos peak season, mahal po. So, nung nabigyan po tayo ng 100 slot, dalawa po yung option eh. It's either we fill 100 or not. Kung hindi mapuno, wala na yun. Kung mapuno, salamat sa Diyos. Kaya, gusto ko sa puso ko, 50 na lang. Kasi parang ang dami ng 100 eh. Tapos, hindi po ganun kadali mag-invite pagka-winter. Una sa lahat. Pagka-winter, gusto niyo po bang lumabas o sa bahay lang? Sa bahay. Lalo na this week, sobrang lamig. Kaya hindi po madali mag-invite ng winter. Pero, to make the story short, what's the purpose? Gaya po ng isang sister, sabi niya po, lahat po ng activities, the main purpose is for us to share the word, to share the good news. Now, ano po sa tingin ninyo mas maganda? 50 na tao makarinig ng gospel or 100 na tao makarinig ng gospel? Mas marami. Kaya, Lord, sa puso ko po, nabibigatan po ako kasi medyo marami. Masaya po ako, nabiyayan ako ng meron po tayong libreng pang overnight, meron po tayong pang lodging, meron tayong pang food. Pero, yung 100 po ay medyo mabigat sa puso ko.
Pero ang gusto ng Panginoon ay, konti o marami? Marami. So I pray to the Lord, Lord, sana po ako rin po ay makasumpong ng biyaya muli sa inyo. So nag-invite kami, nagpo-post kami, nag-share kami. Pero hanggang mga 30 lang, mga 30, 40, ganyan. Kaya sa puso ko, siguro, mga pang 50 lang po yata siguro talaga this time. Next time na lang yung 100. 50 na lang kaya this time. Kaya gusto ko sana back out. Sabi dun sa Subtyon, hindi na po pwedeng mag-back out. Dapat 100, sabi niya. Sabi mo kasi 100 noong una, kaya dapat 100. So may choice o wala? Wala nang choice. Kaya, the only way for me is to pray to the Lord. Meron pong isang salita na nakapagbigay po ng salita, lakas sa aking puso. Babasahin ko lang po isang Biblia sa Acts chapter 3. Mula verse 3. Acts chapter 3, mga gawa, verse 3. Ito po, meron pala po tayong Bible. Kung wala po kayong mga Bible, pwede nyo pong tingnan dito sa harapan po natin. Ito pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo at namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama ni Juan ay sinabi, tingnan mo kami. At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. So meron daw pong namamalimos, di ba? So they were waiting, bigyan niyo po kami ng pera, bigyan niyo po kami ng pera. Pero nung nakita ni Pedro, ano po ang sabi niya? Datapot sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapot ang nasa akin ay siya kung ibibigay sa iyo. Sino po yon? Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Lumakad ka. Parang nakakakilabot konti yung salita. Sa ito pong salita ay sobrang naging malaking pag-asa sa puso ko po. Kasi si Pedro po ay, kung alam niyo po yung karakter ni Pedro, si Pedro po ay itinakwil si Jesus. He denied Jesus 3 times. Pero kahit ganun pa man, dahil sa pag-ibig ng Diyos, si Pedro ay, nung bumalik kay Jesus, tinanggap po hindi? Tinanggap eh. Sabi po ng isang member po natin kahapon, pwede ba akong bumalik sa KFC? Kasi po, meron po siyang grupo dati na sinasamahan. Tapos, itong grupo ay, hindi ko po alam kung bakit hindi na siya sumasama. Lately, nalaman ko, meron na naman siyang ibang grupo, dance group naman. Noong una, Catholic group. Ngayon, dance group. Tapos kahapon sabi niya, pwede ba akong bumalik dyan? Anytime, pwede kang bumalik. Baka meron po tayong mga sayaw dyan, pwede kaming sumayaw. Oo, pwede, anytime. Alam nyo, kay Jesus ay, kahit maliit o malaki, anumang bagay ang ginawa sa harapan ni Jesus ay, willing to accept eh. Pero, ano po ang sabi ni Pedro? Pilak at ginto ay wala sa akin, pero ibibigay ko sa iyo kung ano ang meron sa akin. Ang meron sa akin ay sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Kaya the only thing I can help is, wala ako eh. Only the Word of God. In the name of Jesus of Nazareth, lumakad ka. Walk. Kaya nung nakita ko po yung sarili ko habang pinapakinggan ko itong salita, ako rin, walang pinagkaiba kay Pedro eh. Ako rin, ilang beses, I denied Jesus. I denied the Word. Ilang beses lumayo sa presensya ng Panginoon. Pero kahit ganun ay, buling ginagamit ng Panginoon eh. Ganun, when I call out the name of Jesus of Nazareth, there is power in His name. Si Pedro ay, hindi na tumitingin sa kanyang sarili. He do not depend on himself, but he depend in the name of Jesus.
Kasi sa kanya ay wala siyang pera eh. Wala siyang pilo, wala siyang pilak, wala siyang ginto, wala siyang kahit anumang katangian na pwede niyang itulong sa taong ito. But the only thing I have is, in the name of Jesus of Nazareth, lumakad ka. Nung nakita ko po yung sarili ko, sa akin din, wala akong kahit ano. Meron ba akong pera? Meron ba akong, wala akong kahit anong bagay. Pero nung nakita ko itong salitang ito ay, sa akin ay, merong Jesus. There is the Word of God. Sige, kahit sa sarili ko, I don't have anything. But if I look upon the Word of Jesus, I can speak, I can walk through the name of Jesus. Yung pong salita ay nakapagbigay po ng malaking pag-asa sa puso ko. Kaya, ang ginagawa ng Diyos ay, He always cut off myself. Hindi niya pinapatingin yung sarili ko, yung gawa ng tao, yung gawa ni Joshua, kundi si Jesus. Gawa ng tao ay nakakapagod. Talaga pong nakakapagod. Pero, gawa ni Jesus ay magaan. That time, I had a heart, sa pangalan ni Jesus, pwede pala. Kaya alam po ninyo, isang araw, 4 days na lang po yung natitira before our event. Pero nakapag-arkila na po ng 2 bus. Pero ang mga participants po namin, 40 pa lang. Ako po kasi medyo makwenta po akong tao eh. Kaya kinakalculate ko magkano yung logi, magkano yung ganyan. Kasi ang isang bus, sabihin natin 1 million. 1. Ilang seating capacity? 45. So ilan po yung i-divide natin para mapuno yung 1 million? At least, 5-8 Pero pagka pumunta doon, kasi gumagamit tayo ng ibang facility. May bayad po yung mga facility. Mga Sashimano, Oshimanon. So, pinaka-bagay, pinaka-saktong kwenta po namin 1 manon. 30,000. Pagka napuno yung bus. Kaya, pagka napuno yung bus, 90 packs. Tapos yung iba, mag-starix na lang. Ito yung nasa plano ko, pero wala pang isang bus na puno. Naku, lugi tayo ng mga 1 million. Parang ano lang, estimate lang. Isang araw, meron pong nag-message sa akin. Pwede po ba kami mag-join? Ano pong sasabihin ko? Pwede, welcome po kayo. Sige po, gagawin ko lahat ng gusto niyo. Ano po ba gusto niyo? Sige po, register po ako. Ganun po ba? Ano po yung ARC po ninyo? Ako nila magre-register para sa inyo. Ay, pinagbawalan po kami ng embassy. Wag daw po namin isi-share ARC. Hindi, kasi ito pong event ay galing sa government. Kailangan po namin i-register yung travel insurance. Hindi po, ito po kasi yung, kahit na i-explain ko, hindi siya nakikinig. Alam mo, Sir Joshua, natuto na po kami. Hindi, kailangan ka natin ng ARC, kailangan po natin. Hindi po, sabi po ng embassy, wag daw po namin i-share kahit kanino. Hindi naman po ako kahit kanino kilala niyo naman Hindi po paano ako magtitiwala sa iyo? Sabi niya. Sige, pupunta na lang kita dyan. Para ma-explain ko sa iyo na mabuti. Tapos yung mga kasama mo, pwede mo ring invite. O sige po. Tapos binigay niyo yung address. Sa Gangnam pala siya, Nax. Mamaya, yayamanin. Punta ako ng Gangnam. Papasok ko ng Gangnam. Nasa, hindi, yung nakikita nyo hanggang hindi yung mga matataas na building lang meron. Meron mga sulok-sulok na parang squatter din. Hindi naman po talaga totally squatter. Masikip yung daan. Pagpasok ko doon, naipit yung kotse. Sabi ko, hinihingi ko yung biyaya ng Diyos, naipit pa yung kotse. Parang hindi yata ito biyaya ng Diyos, Tapos, na-meet ko na to yung si ate. So, explain ako, no? Hello po ate, ano po, ganito po yung event po natin. Siya, nag-register po siya. Masaya po, hindi? Mamaya-maya, biglang merong, parang sabi ko, Pilipino to Ate, uy, kabayan. Ate, meron po kasi kami ganito man. In-explain ko yan. Magre-register daw siya. Wow. Ay, ate, marami pong salamat Yung patapos na siya mag-register, meron na namang isang dumaan, ate, tumingin.
Uy, kabay, meron po kasi kami Tapos itong building pala ay building ng caregiver. Yung building na yun ay 100 sila dun na mga Pinay. Ay, 98 na lang po sila kasi yung dalawa wala na po. 100 po sila dun sa... Kasi po last year, di ba, meron pong mga caregivers na pumasok, di ba? Yung building na yun, yun yung mga... Kaya pala puro mga Pinay yun nakikita ko dito. Ate, hindi mo sinabi, ang dami nyo pala dito eh. Tawagan mo na kaya sa lahat kasi sakit na, kayo na pa ako. Para isa bagsakan na lang. That day, 30 po nag-register. Ay, parang hindi pa kayo ano. That day, 30 po yung nag-register. Kaya, to make the long story short, sa awa ng ating Panginoon, kamuntik po naming napuno yung 100. Pero sa huling araw, binilang ko po umabot po ng 100. Kasi 96 po kami talaga. Binilang ko ulit, kasama namin yung bus driver, dalawa sila, edi 98. Tapos sa huling araw, dumating si Amba. Si Amba, tapos may driver siya, dalawa. 100 na puno. Kaya, wow! Lord, marami po salamat. Sa akin ay, walang ginto, walang pilak eh. Pero ang meron po sa akin ay, pangalan ni Jesus. When I experience this work of God, sa puso ko po ay, bakit hanggang ngayon hindi ako nagtiwala sa Diyos? Bakit ako hanggang ngayon nagtiwala sa aking sarili? Kaya ako ay talagang sobrang mangmanga, sobrang kawawa sa harapan ng Diyos. But because of the awa ng Diyos, because of the mercy of the Lord, He wants me to come back to the Lord. Alam po ninyo, recently, nagbabasa po ako ng Biblia, sobra po akong na-amaze. Alam niyo po ko bakit? Kasi ito po ang Biblia ay, marami po ang mga kwento na hindi ko po maintindihan. Isang kwento lang po, basahin ko po sa Genesis chapter 2. Verse 23. Chapter 2, verse 23. Ito lang, tapos, andyan ba wala si Deshik, no? Hindi may screen. Sige. Babasahin ko na lang po. Pero maganda ko siguro kung meron pong screen para po makita po natin yung versikulo. Pero kung wala po, sige po, babasahin ko po. Meron po kayo mga Bible, nakikita niyo po ba? Hintayin po natin ng kaunti. Pero nahanap nyo na po, Genesis chapter 2, from verse 23. Yan. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya ay tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Hanggang dito, naintindihan po natin kung paano po nangyari nakuha yung babae. Babae po ay galing sa tadyang ng lalaki, tama po ba? And then verse 24. Kung meron po kayong mga Bible, sabay-sabay po natin basahin na. Ready? Go! Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina. Hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Kaya't iiwan ng lalaki. Sino pa yung lalaki dito? Si Adan, di ba? Unang nilikha ng Diyos si Adam. Sino yung babae? Si Eva. Pero ang sabi po ng Bible, kaya't iiwan ng lalaki, sino? Ang kanyang ama. Ang tanong, may ama po ba si Adam? Meron po, wala. Wala eh. At iwan ang kanyang ama at ang kanyang ina. Kaya habang binabasa ko itong Biblia, wala namang bakit sila iiwan? Ito pong Biblia ay, once na maintindihan po natin, sobrang amazing. Hindi ko po masabi lahat-lahat, pero ito pong Biblia ay lahat merong part niya. Sa totoo, ang ibig sabihin ng lalaki sa Biblia ay si Jesus po eh. Tayo po ay babae.
Pero ang sinasabi na Ama dito ay, although wala pong specific na nakasulat sa Biblia, Ama sa langit. Meron pong Ama sa langit, Ama sa anak. Ay, hindi. Ama sa Son, ano pa tawag sa English? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, yung God the Son ay, dahil tayo ay mahal ng Panginoon, gusto niya tayong iligtas eh. Pero ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, kailangan merong mamatay, pero pagka ang tao ay mamatay, paano mababayaran ng kasalanan? Kaya kailangan ng tao na pwedeng makapagtubos ng ating kasalanan, who can overcome sin and death. And that's why Jesus was born, not by flesh, but by Holy Spirit. Diba? Kaya Virgin Mary, diba? And then, when Jesus was born, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kasi ang sabi po ng Genesis chapter 1, ang Diyos po ay walang anyo eh. Kaya dahil walang anyo ang Diyos, walang image, hindi po yung iniisip natin na merong ganito. Walang anyo yung Panginoon. Kaya kahit na gusto tayong iligtas, ang tanging paraan ay kailangang magkatawang tao eh. Kailangan niyang suotin itong katawan. Kaya pala merong God the Son. Now, when Jesus washed all of our sins, namatay sa krus, si Jesus po ay umakyat sa langit. But before Jesus ascended to heaven, sabi niya, those who accept me, I will give the Holy Spirit as a gift. Meron palang Holy Spirit. Ngayon, wala man ang Diyos, but those who accept, those who receive this forgiveness of sins, sa kanila ay merong Jesus. Kaya kung tayo ay tinatanggap natin, si Jesus ay ating tagapagligtas na ginawa tayong matuwid, merong Espiritu ng Diyos. And this story tell, itong Genesis chapter 2. Saan daw po galing yung tao, yung babae? Tadyan ng lalaki, tama po ba? Ibig sabihin dati, lalaki lang eh. Wala pang babae. Tama po ba? Pero nung lalaki lang, ang lalaki ay walang kasalanan. Matuwid. Tama po ba? Pero, simula na nagkaroon ng babae, bago magkaroon ng babae, si Adam po ay nagkaroon po ng deep sleep. Tama po ba? Ang ibig sabihin ng deep sleep na yun ay namatay sa kasalanan eh. Pero nung siya ay nabuhay na muli, nangangahulog ang ay, sa Biblia po ang ibig sabihin ng patay. Ibig sabihin, pagka tayo ay nagbabaptize, we undergo to water. Tama po ba? Patay. At siya ay nabuhay na muli. Because on the very first place, we are one with the Lord. Pero nung dahil sa kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Diyos, gusto ng Diyos na tayo ay maging isa. Kaya si Jesus ang lalaki, tayo ang babae. And when we are united, that is Christ. That is church. Naintindihan niyo po ba? Medyo hindi po ito yung topic, pero to give you a little background of my testimony. Gusto pa lang ng Diyos sa akin ay bumalik sa Panginoon. Ano ba ang true repentance? Hindi tumitingin sa aking sarili, kundi tumitingin sa Panginoon. Sa totoo po, sa kakayahan ko, I don't have any power. I don't have any strength to manage the church, to do the church, to share the word. I can do hanggang sa aking limit. But once I reach the limit, hindi ko na kaya. Tama po ba? Wala nang energy eh. Next time na lang. Yun ang tao eh. Once we reach the limit, hindi na natin kaya. Yung pala yung tao, yung pala yung ako. But God doesn't work in our limit. He works beyond our limit. Amen po ba? Kaya pala, when I work in the name of Jesus, I can see the glory of God. Recently, sobrang malaking testimony sa puso ko. Hanggang ngayon, ako ay nabuhay sa pangalan ni Joshua. Hindi sa pangalan ni Jesus. Kaya pala ako ay laging napapagod, laging na. Sa Mateo chapter 11 verse 24, lahat na kayo ay nabibigatan, napapagal, come unto me and I will give you rest. Dahil ang aking palayokay, magaan.
Kaya lahat po ng bagay gusto ko pong ibalik sa ating Panginoon. Lahat ng aking pasasalamat, lahat ng aking ah, meron sa aking puso, I want to give back to the Lord. Amen po ba? Mhm. Kaya po, sana po lahat po kayo, manalangin po kayo para po sa ating church. Ngayong taon po na ito, God really gave us strength in our heart. Kung kayo po ay napapagod, kung kayo po ay nahihirapan, try to look upon the name of the Lord. There is power in His name. Then we can experience God's work in our life. Today, ang topic na gusto ko pong i-share po sa inyo, ano lang po yung testimony ko. Pasensya na po kayo. Gusto ko po mag-share ng testimony at the same time. I have to share the word. Pero I will try my best to, summarize para hindi po masyado mahaba. Okay lang po ba? Kahapon po ay, ang topic po natin ngayong araw ay deep thinking. Pwede po ba natin sabihin lahat? Deep thinking, pag-iisip ng malalim. Kahapon po ay nagkaroon po kami ng business forum. Never po namin inisip na magkakaroon po ng ganitong session, pero this time, let's be real. Habang tayo ay nabubuhay, ano po ba yung habol natin? Pera, tama po ba? Kailangan natin ng pera. Parang it's contradict with the testimony kanina kasi ginto, pilak, wala ko, tapos ngayon pera yung pinag-usapan natin. Pero what I want to share is, we need money, tama po ba? Kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo, di ba, nasa Korea, kasi kailangan natin ng pera eh. Pero itong pera ba ay, paano ba ito pwede magamit? Sa totoo, sa puso ko po ay, meron po akong gustong tumulong na puso. Pero itong puso ko po ay, syempre, kailangan ko rin po ng biyaya ng Diyos para makapagbigay ng ano bang services na pwede nating ibigay. Sige, mga Korean language, visa assistance, lahat ng yon, we give the services for just only one reason. Dahil sa malaki yung pag-ibig ng Diyos na natanggap natin. Kaya natin gawin yung ganitong bagay. Pero, this time, let's try yung parang realistic, yung talagang kailangan natin that we can connect with the Word of God. Tsaka una po namin naisip ay, business. Lahat po tayo gusto nating business. Kasi po, hindi ko na po i-mention yung pangalan, pero meron po tayong isang kabayan. Medyo nalulungkot po ako kasi hindi lang po siya yung kabayan na na-meet ko, pero marami ng kabayan. Tinanong ko, magkano ba yung sahod mo sa isang buwan? Mga 2 million po. Magkano yung ginagastos mo sa isang buwan? Mga 500 po, 500,000 won. Won po tayo ngayon, ha? Ganun ba? So, ang natitira sa ay 1.5. Saan napupunta yung 1.5? Pinapadala ko po sa pamilya ko. Which is, parang typical na mga kababayan na, di ba, mapagbigay po tayo, mapagmahal po tayo eh. Ganun ba? Lumipas na yung isang taon. Anong naipon mo sa loob ng isang taon? Basta wala po eh. Pero merong kita, pero walang ipon. Yun ang mahirap eh. May kita pero walang ipon. Parang, dapat kung may kita, may ipon, di ba? May kita, walang ipon. Parang hindi yata to tama. Pero pa po yung isang kabayan po natin. May kita, walang ipon, pero may utang. Ayun ang mas mahirap. May kita, ano pa yun isa? Walang ipon, pero may utang. Parang mahirap na buhay ito. Kaya sabi ko, bakit ganun? Pare-parehas na tao, pero bakit merong tao na umasenso? Bakit yung mga tao hindi umasenso? Ito pala ay, isang mindset lang, matututunan natin mula sa wisdom ng Panginoon kung ano pwede palang mabago yung buhay natin. Kasi, dito po sa Korea ay, we can clearly see
Itong bansang Korea ay mahirap po eh. Pero di ba, bigla po silang umunlad. What's the reason? There are many factors to consider, pero one of the reason ay, ito palang mindset ng isang leader. Merong mentor, merong leader, merong ganitong mindset. Kung ganun, kung tayo rin, bilang Kristiyano, bilang alak ng Diyos, syempre, importante din, merong salita ng Diyos, merong fellowship. Isang mindset na pwede nating matutunan sa puso ng Diyos, sa salita ng Diyos. It can really influence many people. Change the mindset of many people. Then, it can change the life of many people. Kaya, sa oras po na ito, gusto ko pong i-share about sa deep thinking. Kasi kahapon, kasi po marami po sa inyo hindi nakapag-join, di ba? Isa-summarize ko po in one word. Key to business, marami mong mga nag-share, pero kung isa-summarize ko in one word, it's deep thinking. Kung mag-iisip, I can prepare. If I think I can prepare for the future. Sige po, magbasa po ako ng isang Biblia. It's 2 King. Chapter 7, mula po verse 3. Chapter 7, mula verse 3. Mayroon ngang 4 na may ketong sa pasukan ng pintuang bayan at sila'y nangag-uusapan. Bakit naupo tayo rito hanggang tayo ay mamatay? Kung ating sasabihin tayo ay magsipasok sa bayan, ang kagutom nga'y nasa bayan. At tayo ay mamatay roon, at kung tayo ay magsisitigil, nang nakaupo rito ay tayo ay mamamatay rin. Ngayon, nga'y halina at tayo lumipat sa kubo ng mga taga-Syria, kung tayo ay liligtas nilang buhay, tayo mabubuhay. At kung tayo ay papatay nila, mamatay na lang tayo dito. Back sa verse 3. Ang gusto ko pong i-share ngayong araw ay, meron daw pong 4 na may ketong eh. Alam po ninyo yung sakit ng ketong ay isang matinding ketong. Skin disease. Yung anak ko po ngayon, meron pong konting skin disease. Pero sabi nila, normal lang daw eh, parang, may tuldok-tuldok. Pero ito pong ketong ay, sino pong alam yung ketong? Ang ketong po ay, ito po yun, para may, natatanggal po, nalalagas po yung katawan natin, parte ng katawan. Pero ang matindi, hindi natin nararamdaman. Pero ang matindi, ito po ay, nakakahawa pa. Ang matindi, walang gamot. Siyempre ngayon meron, pero noong panahon niya, walang gamot. Nakakatakot to, hindi. Pero ang mas nakakatakot, alam niyo po kung ano. Sa Israelite po ay, meron pong top 3 na mga sumpa ng Panginoon. Pagka may ganitong sakit ka, sinumpa ka ng Panginoon. Yun po ang paniniwala ng mga Israelita. Isa po yun ay, ketong eh. Kaya pagka may ketong, ketong. Ganito po yung reaction nila. May 4 na ketong. Isipin po natin, para mas maintindihan po natin yung kwento, ako yung ketong. Sino po tayo? Tayo po yung ketong. May sakit ako, ayaw ako ng mga tao. Ano kayo yung magiging puso ng mga may ketong? Sobrang madidepress. Wala silang kaibigan, walang lumalapit, walang tumutulong. Ayaw ko sa'yo, doon ka nga. Tapos ang puso nila ay walang pag-asa eh. Walang pag-asa. Ngayon, nung nagkaroon po ng gera, taggutom sa Syria, sila po ay nasa pasukan ng pintuang bayan. Ibig sabihin, hindi sila pumapasok sa loob eh. At sila ay nauusapan. Bakit tayo naupo tayo dito? Hanggang tayo mamamatay. Bakit tayo hindi dito? Bakit hindi tayo pumasok? Kasi dyan, merong mga mga bantay dyan, yung mga taga-Syria, baka papatayin tayo dyan pagka lumapit tayo dyan. Kung pumunta tayo doon, mamamatay din naman tayo. Next, sabi niya. Kung tayo papasok dyan, meron daw pong tagutom sa loob ng bayan. Pumasok man tayo, mamamatay. Andito man tayo, mamamatay. Dito man or doon, mamamatay din naman eh. Sige, punta na lang tayo. Kasi it's better to go than to do nothing and die in this place. Alam po ninyo, this is one thing that I was able to believe in God. Kasi po dati ako po ay bingi. Bingi pa rin po ngayon, pero
mas konting okay na kaysa nung dati. Pero yung bingi po ko dati ay totally bingi po ko. Wala po ako naririnig. Sabi ko sa puso ko, ano ba naman yan? Ako ay anak ng pastor. Tapos, maganda naman yung ginagawa ko. Tumutulong naman ako sa magulang ko. Pero bakit ganito? Imbis na magiging mapagpala yung buhay ko, mas nahirapan pa. Paano ako maniniwala sa Diyos? Ganito yung buhay namin. Pero isa pong salita dumating sa akin sige, kung maniwala ako sa Diyos, there is a chance na pwede akong magamot. Tama po ba? Pero kung hindi ako maniniwala sa Diyos, magagamot po ba ako? Hindi. Walang chance. So, maniwala man ako hindi, magbabago ako hindi. Hindi, walang mangyari. Tama? Pero at least, kung ako ay maniwala, may chance o hindi? Merong chance. Ibig sabihin, it's better to believe than to do nothing and maging bingi. Naintindihan niyo po ba? Ito rin, pares po yung mga ketong May ketong sila, may sakit sila, mamamatay sila. Mamamatay din naman pala ako. Then it's better to go and die in that place than to stay here and do nothing. Naintindihan niyo po ba? Kaya itong apat na to ay nakapag-isip. Ito po yung isang key point. Balik po tayo sa ibang kwento. Basahin ko po, Genesis chapter 41. Genesis chapter 41, from verse 16, babasahin ko po. Story by story, hindi ko po ikukwento buong story, but I will try to align with the topic para mas maintindihan po natin. Ito po ay kwento po ni Jose. Babasahin ko po. At sumagot si Jose. Genesis chapter 41 from verse 16. At sumagot si Jose kay Faraon na sinasabi, wala sa akin, Diyos ang magbibigay ng sagot sa kapayapaan kay Faraon. Ano po ba ang senaryo na po nito? Si Joseph po ay, siya po ay nabilanggo Nung siya ay nabilanggo, meron pong dalawang kasama niya dun sa kulungan. Ito po ay ang chief butler and chief baker. Pero itong dalawa ay, nanaginip sila, hindi nila maintindihan ang kanilang panaginip. Pero nung narinig ni Joseph, uy, ako, wala akong kakayahan na i-translate yung panaginip nyo. Pero pero ang Diyos, kaya niya. Katulad ng sagot ni Pedro, sa akin ay pilak at ginto ay wala man, pero meron sa akin ay si Jesus. Si Jose din, ang sabi niya, sa akin ay walang kakayahan, pero itong panaginip, pagta-translate ay, ang Diyos ang nakakalam. Kaya itong dalawang, nasa kulungan ay, nai-translate po ni Jose ang kanilang panaginip. Ngayon sila ay nakalabas na, yung hari po ng Ehipto, si Faraon, siya rin nagkaroon ng panaginip. Hindi niya rin maintindihan itong panaginip Verse 17. At sinalita ni Faraon kay Jose, sa aking panaginip ay narito nakatayo ako sa tabi ng ilog. Next. At narito may nagsiahon na sa ilog na 7 bakang matatabang laman at magagandang anyo at nanginain sa talahiban. At narito may ibang 7 baka na nagsiahon sa likuran nila, mga payat at napakapangit ang anyo at payat na kailan may hindi ako nakakita ng buong lupain sa Ehipto ng ibang kawangis na mga yaon sa kapangitan. So meron pong 2 baka. Isa daw po ay payat, isa po ay mataba. Tapos isa pong maganda at isa pong sakit tanggapin ng salitang yun. Pero merong isang maganda, merong isang pangit, merong isang mataba, merong isang payat. 7 bakang matataba, 7 bakang payat. Next. At kinain ng mga bakang payat ang pangit, ang 7 nauunang bakang matataba. Parang nakakatakot, di ba? Next. At nang kanilang makain, ay hindi man lang malaman na sila'y kanilang nakain, kundi ang kanilang anyo ay pangit ding gaya sa una. Ibig sabihin, kinain na nila yung matatabang baka, wala man lang nangyari sa kanila. Ano pa rin daw sila? Pangit pa rin. Ang sakit naman. Pangit na nga, pangit pa rin. Sa gayoy, nagising ako. Nagising siya. Ang pangit ng panaginip ko, ano ba naman to? Kinain na nga ng mga payat yung mga matataba, tapos payat pa rin sila.
Kinain ng mga pangit yung mga magaganda, pero pangit pa rin sila, biglang nagising sa panaginip. Next. At nakita ko ng isang panaginip at narito, 7 uhay ay tumataas sa isang tangkay, mapipintog at mabubuti. At narito may 7 uhay na lanta, mga pipi at tinutuyo na hanging silanganan na nagsitaas sa kasunod ng mga yaon. At nilamon ng mga uhay na lanta ang 7 uhay na mga mabubuti at aking isinaysay sa mga mago, datapot walang makakapaghayag yaon sa akin. So, almost similar panaginip, pero hindi niya maintindihan ano bang ibig sabihin nito. Next. At sinabi ni Jose kay Pharaoh, ang panaginip na Pharaoh ay iisa lang. Ang gagawin ng Diyos ay ipapahayag kay Pharaoh. Next. Ngayon ay ipinaliwanag na ni Jose. Yung panaginip mo, ganito yan. Sabi niya, ang 7 bakang mabubuti ay 7 taon, at ang 7 uhay ay mabubuting ay 7 taon, ay panaginip ay iisa. Ibig sabihin, yung mga matataba ay 7 taon, 7 baka. Yung mga payat, 7 taon pa rin, pero ang 7 magaganda ay 7, next, sasabihin niya, 7 ano daw po? At ang 7 bakang payat at ang mga pangit na nagsiyang kasod ng mga yaon ay 7 taon, at gayon din ang 7 uhay na tuyo ay pinapaspas na hangin silangan kapwa magiging 7 taong kagutom. Ibig sabihin ng pangit, ibig sabihin ng uhay, yun daw ay 7 taong tagutom. Naintindihan po natin. So, na-translate niya na. Ano yung 7 taon na matataba, magaganda? Next. Yun daw po ay, yan ang bagay na sinasalita ko kay Pharaoh, ang gagawin ng Diyos ay ipapalam kay Pharaoh. Next. 7 taong may malaking kasaganaan. So, hanggang dito lang, medyo mahaba na po yung kwento. Sabi ni Jose, Hari, hindi ba ang panaginip ay nasa hari? Itong hari ay sobrang nag-iisip. Wala, hindi ko na alam yung gagawin ko. Na-stress na ako. Itong kwento po ay walang pinagkaiba sa buhay po natin eh. Isipin po natin na maigi. Sa buhay ba natin, wala ba tayo mga panahon, ng mga oras na tayo ay na-stress o hindi? Meron. Katulad ni Pharaoh, hindi ko na alam yung gagawin ko. Ang sakit ng ulo ko. Ano ba yan? That time, ano ang sabi ni Jose? Hindi ba ang panaginip na ito ay nasa Panginoon? Sa madaling salita ay, hindi ba ang sagot dyan ay nasa Panginoon? Amen. Siya ay nag-iisip na nag-iisip, hindi niya makuha yung sagot. Pero ang sagot daw ay nasa Panginoon. At piniliwanag ni Jose. Sino ba itong si Jose? Lingkod ng Diyos. Sino ba ito yung hari na to? Tayo. Pero nung siya ay lumapit kay Jose, itong panaginip niya ay na-translate eh. Ano ba itong 7 taong tagutom, 7 taong sagana? Yun ang buhay natin. It means, yung buhay natin ay meron 2 parte. Meron 7 tagutom, meron 7 sagana. The Bible is very clear. Totoo nga. Sa buhay natin, hindi lang puro sagana ang meron. Meron din kahirapan. Sa buhay natin, hindi lang puro kadiliman, meron din palang liwanag. Pero, depende kung sino yung makikilala ni Pharaoh, magbabago ang kanyang 7 taon na tagutom, 7 taon na sagana. Now, to make the long story short, sabi ni Jose, Hari, kailangan nyo na pong maghanda. You have to prepare. Dahil darating yung 7 tagutom, kahit na merong 7 sagana pa lang, but you have to prepare for the 7 years of tribulation. Kaya siya ay nakapaghanda at si Egypt lang ang nag-survive sa panahon nila. Ano ba ang gustong sabihin sa atin? Kanina, similar case. Itong 4 ng ketong ay mamamatay na eh. Pero nung sila ay nangag-usapan, when they come together, share together, and we're able to think, oo nga no, kung hindi dito, mamamatay din ako. Punta na lang ako doon. Saan nanggaling yung hakbang na yun? Saan nanggaling yung desisyon na yun? Yung po ay nanggaling sa pag-iisip. Deep thinking. Tayo rin, yung buhay natin katulad ng 4 na ketong. Tayo rin katulad ng buhay ni Pharaoh. Merong tribulation eh. Pero paano ba natin pwedeng maiwasan itong tribulation?
sa pamamagitan ng paghahanda sa panahon ng sagana. Ngayon, sagana po tayo, di ba? Halimbawa sabihin ko, habang tayo nasa Korea, sagana, pagbalik sa Pilipinas ay tagutom. Ngayon, bago ako bumalik sa tagutom sa Pilipinas, ngayon nasa Korea, sagana ko, kailangan maghanda o hindi? Kailangan maghanda eh. Tama po? The Bible is clearly telling us how we can have this mindset change. Isn't it amazing? Sa isa pa pong bersikulo, tapos, Luke chapter 15, verse 21. Unahin po natin, 17. Chapter 15, verse 17. Chapter 15, verse 17. Babasahin ko po ha. Datapwat nang siya'y makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. At ako ay namamatay ng gutom. Do you know the story of prodigal son? Di ba? Siya ay nasa bahay ng kanyang tatay. Mayaman, sagana. Pero one day, sabi niya, kaya ko rin mabuhay ng masagana. Kaya ko rin mabuhay ng matagumpay. And he leave his father's house. When he leave his father's house, what happened to his life? Yung buhay niya ay bumagsak eh. Yung buhay niya ay napunta sa babuyan. Pero habang siya ay nasa babuyan, siya ay nakapag-isip. Sabi niya, nakapag-isip daw eh. He was able to think. And then, turn back his way to his father's house. This message is speaking a lot to us. Maraming gustong iparating ang Panginoon sa atin. Sa pamamagitan isang pag-iisip, we can turn back our life to Jesus. True repentance, alam niyo po, tunay na pagsisisi ay, hindi po sa pagsisisi ng aking kasalanan, Lord, nagkasala po ako, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan na gawa. Tunay na pagsisisi. When I turn back my life to Jesus. Etong si prodigal son, nabubuhay sa kanyang sariling lakad. He just live his life according to his own knowledge, according to his own strength. Then what happened to his own way? Hindi po ba bumagsak ang kanyang sariling paraan? Now, you look at yourself. Tignan mo, yung sariling paraan mo ay, yan ang resulta. When he look up to himself, nga no, yung sariling kong daan pala ay, ganito pala yung ending. Hindi pala ako pwedeng mabuhay ng ganito. Doon sa bahay ng tatay ko ay, doon successful. Doon sa bahay ng tatay ko ay, mayaman, sagana, maraming pagkain, maraming mga alila. Bakit ako nagpapakahirap dito? Kasi matigas yung ulo ko eh. Pinili ko yung sariling daan ko. Pinili ko yung sariling kaisipan ko. Instead of choosing the way of God, instead of choosing the guidance of the God, instead of choosing the path of the Lord, I choose my own path. When I realize, nung ako ay nakapag-isip, nga no. From the time I realized, I started to turn back my way to Jesus, to my Father's house. Now the Bible is telling us clearly, we have two houses. Dalawa yung bahay natin. Bahay ng babuyan, bahay ng tatay. Depende kung ano yung pipiliin na daan ko, yun ang magbabago sa aking buhay. Ito rin, kay Paraon, dalawang klaseng buhay. 7 years of tribulation, 7 years of abundance. 7 taong tagutom, 7 taong sagana. Ano ba yung pipiliin ko? Sa pamamagitan ng gabay at salita ni Joseph, siya ay nakapag-isip. Kailangan ko pala maghanda. He listened and followed to the word of servant of God. Itong 4 na ketungin, sila rin mamamatay na eh. Pumunta man ako dito, mamamatay. Andito man ako, mamamatay. Whatever I do, I will die. Then why I have to stay in this place? Sige, punta tayo doon. This is the power of deep thinking. Amen? You know, God wants to guide our life through the Word of God. Kung tayo po ay makapag-isip, saan ba itong galing wisdom na ito? Itong salitang ito,
Sabi ni Jose, hindi ba ito galing sa Panginoon? Amen? Yes, this power of deep thinking, this word, power of able to translate these dreams, hindi ba nasa kamay ng Diyos? Kung gano'n, bakit ako nagmamatigas ulo to choose my own path? Mukhang kaya ko naman pipiliin ko itong daan na ito. But God loves us so much. Hinahabol niya tayo, Joshua, huwag ka dyan pupunta. Ito yung buhay na mapagpala. Amen? This is the blessed life. This is the life where God can guide your life into overflowing blessing. Naway lahat po tayo, makamtan po natin yung ganitong gabay at kilos ng Diyos. This 2025, may our life be guided through the Word of God. Because that Word of God can make kung paano yung naging sagana ang Ehipto, ang Paraon, kung paano itong si Ketong nabuhay, kung paano itong si Prodigal Son bumalik sa kanyang tatay. Sa pamamagitan pala ng salita, sa pamamagitan pala ng gabay, sa buhay din po natin, how can we be successful? How can we be able to overcome these things? Sa pamamagitan pala ng ganitong pag-iisip, when we can think and think, we can prepare for our future. Ano ba yung pipiliin ko sa dalawang daang ito? Ito ba? Ito ba? Ano ba yung buhay na mas mapagpala? 7 taong tagutom, 7 taong sagana. Dito ba sa babuyan? Dito ba sa bahay ng tatay? Ito mga ketongin, dito na lang ba kami sa harap ng bayan o papasok kami sa loob? Saan ba? Ang Diyos ay, He clearly divide light and darkness. I hope in our heart, we may arrange our heart in front of the Lord. Para makita po natin, ano ba itong gabay ng Diyos sa ating buhay? Ako rin po ay sobrang nagpapasalamat sa Diyos, lalong-lalo na ngayong araw. Actually, nung last week, nasa winter camp po kami. Wala po kami dito sa ating KFC. But I'm very happy to share this Sunday, the day of the Lord. Sa araw po na ito, pwede po nating masimulan ang panibagong linggo, panibagong taon, sa pamamagitan po ng salita at gabay ng Panginoon. Amen po ba? Sige po, manalangin po ako at tapusin po natin. Lord, maraming salamat po sa araw po niya ito. We thank you for your word, for your guidance. Kung paano po itong 4 na ketongin. Sa pamamagitan po ng isang salita, they were able to decide and change their life. Kung paano ito pong prodigal son, sa pamamagitan ng isang realization, he was able to turn back his way to his father's house, to the most blessed life, kung saan siya ay pwedeng magabayan, maingatan, at mapagpalang buhay. Kung paano po si Jose kay Paraon ay na-translate ang kanyang kabagabagan, ang kahirapan, ang kanyang mga stress na hindi niya malutas. Itong 7 taong tagutom pala ay 7 baka na mga payatay, 7 taong tagutom. 7 bakang matadaba ay 7 baka na 7 taon na masagana. And we're able to receive wisdom. At ang buhay na dapat na sila ay mamamatay, they were able to live from the guise and from the guidance of the Lord. Naway itong Philippine Church po namin na inyong pagpalain, lahat po ng mga aming kapatiran, lahat po kami sa pamamagitan ng salita. Kami po ay magabayan at pagpalain po ninyo. Sa taong 2025, we want to claim to you how you're going to guide our life to see ano ba itong 7 taong pagpapala sa aming buhay. Ano ba itong Father's house kung saan meron pong biyaya ng Diyos. Lahat po ng bagay na ito ay gusto po namin ipagkaloob sa inyo. Kami po ay lubos na nagpapasalamat. Lahat ng bagay na ito ay pinagkakalob namin sa inyo. And we pray in the name of Jesus. Amen.